Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang saking kawan, ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa, at sana'y napagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin, at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi. 3 laban sa 2, at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyanang babae at manugang na babae." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-20 linggo sa karaniwang panahon, at sa umagang ito nawa ay hindi tayo maligaw o matakot sa pagdinig natin sa ating ebanghelyo, no? Na ito yung ilan sa mga mababasa natin sa Biblia na kailangan ng mas malalim na pag-unawa, kasi baka ma-misinterpret natin na ang Panginoon gusto tayong pag-away-awayin, gusto tayong guluhin. No? Kasi narinig natin, maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, maglalaban din ang ina at ang anak na babae, pati ang mga magbiyanan mag-aaway. Gusto ba ng Diyos na mag-away-away? Tapos sinabi pa na hindi kapayapaan ang dala. So kailangan natin suriin na mabuti at mapagnilayan kung ano nga ba itong sinasabi ni Jesus sa atin sa linggong ito. Sa unang bahagi ng ating ebanghelyo, ang sabi ni Kristo, "Naparito ako upang magdala ng apoy." Sabihin niyo nga po, apoy. Ano bang ginagawa ng apoy? Diba, ginagamit natin sa pagluluto, ginagamit natin kung gusto natin makalikha ng bagong bagay, kailangan mo ng apoy. Ang apoy ang humihinang, ang apoy ang nagpapalabas ng tunay na ginto, o yung pinaka mahalagang bagay na ito. Ang apoy ang dumadalisay sa anumang bagay. At ito rin yung sinasabi ni Kristo na nawa na pag-alab na ito. Umaalala niyo po ang kwento ng pangapanahon na mga alagad ay nagkakatipon-tipon matapos na si Kristo ay umakyat sa langit, lumapag ang Espiritu Santo na dilang apoy. At pagkatapos niyan, sila ay nakapagsalita at nakapagpahayag ng mabuting balita ng buong tapang. At ito yung hinahangad at pinapaalala sa atin na nawa ang mga apoy na natanggap natin nung tayo ay binyagan, nawa sa puntong ito ay talagang nag-aalab na rin ito. Kaya tingnan po natin mula sa salitang apoy o fire.
para mas maunawaan natin ang ilan sa mga dapat natin tandaan sa mga paalala ni Kristo sa atin. Sabihin nyo nga po, fire. Spell fire. F-I-R-E. Ano ang F? Yan ay faith. Pananampalataya. Ulitin ko po, nung bininyagan tayo, kinumpilan tayo, binigay sa atin ang kaloob ng pananampalataya. Bagamat lahat tayo ay karamihan sanggol pa ng matanggap ito at tumayo ang mga magulang natin, mga ninong-ninang para sa atin, tinanggap ito para sa atin. Pero sa kalaunan, inaasahan na naging malinaw sa atin kung ano ang pananampalataya na atin pong tinanggap. Kaya para bang hindi lang tayo mananatili sa ating pananampalatayang Katoliko dahil bininyagan tayo, kundi sa paglipas din ng panahon, inuhubog pa rin tayo, tinuturuan tayo, nang sa ganon, buo na ang iyong desisyon at pinipili mo rin na maging Kristiyano, maging Katoliko, hindi dahil sa iyong mga magulang o ninong at ninang, kundi dahil malinaw sa iyo ang pananampalatayang ito. Next letter, letter I. Ang I ay, mali yung kanya Yan. I ay integrity. Ano ba ang integrity? Sa Tagalog, ito din yung katotohanan, integrity. Mayroon tayong integridad. Pag sinabi integridad, yung pananampalataya natin, kayang-kaya nating panindigan kung ano ang katotohanan tungkol sa ating pananampalataya. Kaya nga sa unang pagbasa, narinig natin sa kwento ni Jeremias na dahil siya ay nagpapahayag ng katotohanan, siya ay binalak na patayin ng mga prinsipe na naroroon at inihulog siya sa balon. Pero hindi siya natakot magpahayag ng katotohanan. Hindi mababali at hindi babaliin ito dahil lamang sa takot. Next letter ay letter R. At ano ang R? Ipinapaalala sa atin sa ikalawang pagbasa sa sulat sa mga Hebreo na lagi tayong magkaroon ng renewal. Kaya nga, alam nyo, bahagi ng ating pagdalos sa misa, sa tuwing pupunta tayo dito ay nagre-renew tayo. Nire-renew natin ang yung ating pong pananampalataya, nire-renew natin yung ating pagiging kaanib ng ating sambayanang Kristiyano. Kaya sabi niya, ituloy natin, ituloy mo lang ang iyong paglalakbay, ituloy mo lang ang iyong pananampalataya, ituloy mo ang iyong misyon na natanggap mo kay Kristo. Hindi ito nagiging madali, pero sabi nga, walang imposible basta't kasama mo si Kristo. Last letter, E. E ay endurance. Endurance. Yung kayanin natin at matapos natin sa kabila ng mga bagay na hindi natin naintindihan. Kasi kailangan, darating ang punto, darating ang oras na kailangan mong mamili kung ano ang iyong paniniwalaan at kung ano ang iyong paninindigan. Kahit umabot sa punto na magkakahiwa-hiwalay tayo. Kaya nga ito yung sinasabing maglalaban-laban ang ama, ang anak, ina, mahati ang sambayanan pagdating sa pananampalataya. Ngayon, parang sa dami ng nangyayari sa paligid, sana kaya din natin
manindigan sa ating pananampalataya. Sa tulong ng apoy na ibinibigay sa atin. At ang apoy na ito ay ang Espiritu Santo. Kung wag natin gawing normal ang mga bagay na hindi dapat ginagawa natin. O ang mundo, pilit nilang ginagawang legal ang mga illegal. Pilit nilang gustong gawing karapat-dapat ang mga hindi karapat-dapat. Kaya nga, kung nasa atin ang salita ni Kristo, kakayanin natin manindigan kahit pa iwan tayo ng ating pamilya. Kaya nga dapat malinaw, bakit nag-aaway-away ang pamilya? O bakit nagkakahiwa-hiwalay ang pamilya? Yan ba ay dahil sa pananampalataya na ating pinaninindigan? O dahil sa mga maling katotohanan na gusto nilang isabuhay natin? Ngayon nga, yung mga nangyayari, kapag diba, umaabot din sa punto na noong mga panahon na kapag ang Diyos ay minumura, kapag ang simbahan ay inuyurakan, maraming Katoliko tumatawa, pumapalakpak. Katoliko eh. So nasaan yung ating paninindigan na dahil para bang ang katotohanan natin nakadepende kung sino ang kaharap natin, kung sino yung nagsasalita. Kaya kailangan talaga natin matanggap at inaasahan na nasa atin na yung apoy at nag-aalab na ito. Pag sinabing nag-aalab, di ba? Yung bang nagiging matapang ka rin, manindigan sa katotohanan. Kung alam mong mali, magsalita ka. Kahit kutyain ka, kahit na i-bash ka, kahit i-unfollow ka, kung ito yung katotohanan ayon sa turo ni Kristo, wag na wag kang tatahimik o mananahimik na lang. Kasi yung kapayapaan na pag sinasabing, wag ka nang magsalita para tahimik na lang tayo. Yun kasi yung sinasabi ng mundo na kapayapaan. Sumunod ka na lang. Kahit mali na, sumunod ka na lang. Kahit kitang-kita mo ng mali, pikit mo na lang ang mata mo para lang tahimik ang lahat. Hindi yun ang tunay na kapayapaan. Naglolokohan lang tayo dito. Kung ganon ang ating nagiging prinsipyo o pananaw sa buhay. Kaya muli, sabi ni Kristo, naparito siya upang magdala ng apoy at nawa ang apoy na ito na nasa atin na nag-aalab na ito sa ating mga puso. Amen?